Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Isang nagbabagang hapon. Grabe, init. Nananampal sa init daw lakay. Nanunood sa kalamnan. Oh. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes at 18 ng buwan Abril. Luzon Grid at Visayas Grid naka-red alert ngayong Huwebes dahil sa manipis na supply ng kuryente. 45 degrees Celsius heat index posibleng tumama ngayong araw sa Aborlan, Palawan. 17 iba pa nasa danger level ayon sa Pag-asa. Pangulong Bongbong Marcos ipinag-utos sa isang buwang grace period para sa mga e-bikes at e-trikes, mga lalabag, pagsasabihan muna. Paano mo na-impound na? Dapat isole, ha? Samantala, crackdown kontra kolorum ng mga sasakyan ikinasa. Mga mahuhuli papatawan ng 1 milyong pisong multa ayon yan kay DILG Secretary Abalos. First Lady Lisa Araneta Marcos inamin na may tampo na siya kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio dahil sa issue ng bangag daw ang Pangulo. FO na lakay. Solian na ng kandila, hiwalay na ang pula at berde. 3 Chinese nationals na armado ng high-powered firearms kinasuhan na. Nagtangkapang suhulan ang mga pulis. Philippine-US Joint Balikatan Exercises aarangkada na sa Lunes. Aba, ang China naglabas ng patutsada. Anong sabi? Davao Occidental niyanig ng 2 may kalakasang lindol kaninang umaga. Mabuti at wala namang naitalang pinsala. Comelec handang kontrahin ang hirit na isama sa bidding ang Smartmatic. Iginit na sangkot daw ito sa suhulan noong 2016 elections. Hanging bridge sa Albay napigtas. 15 estudyante sugatan matapos mahulog sa ilog. Pangulong Bongbong Marcos Jr. kabilang sa mga top 100 most influential people sa batay sa Time Magazine. At sa detalye ng ating mga balita, mamaya na kay First Lady. Nakabiti naman lakay eh. Kala ko. Dun sa exclusive interview ni Tunying. Sa detalye ng ating mga balita, muling nasa yellow at red alert ang Luzon Grid ngayong araw dahil sa kakapusan ng supply ng kuryente. Maging ang Visayas Grid ay naka-red alert din mamayang gabi. Batay sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, red alert status ang ipinatupad kanina alas 3 ng hapon. Hanggang ngayong alas 4 na maulit mamayang alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Yellow alert naman ay patutupad ngayong 4 p.m. hanggang 8 p.m. at 10 p.m. hanggang 11 p.m. Ito dahil sa 19 na power plants na nagkaroon ng force outage. Nag-overheat ba? Nag-abiso rin ng yellow alert status sa Visayas Grid mula kanina alauna hanggang mamaya alas 9 ng gabi. Dahil naman sa pagpalya ng 13 nitong power plants. Ito sinasabi natin, dapat chinecheck ito ng Department of Energy. Ikinas naman sa red alert status ang alas 6
hanggang alas 7 ng gabi dahil sa inasang mataas na demand ng kuryente. Mainit na panahon, kasing init ang mga balita. Ang Aborlan, Palawan ang posibleng makaranas ng 45 degrees Celsius na heat index ngayong araw ng Huwebes. Ayon sa Pag-asa, ito ang posibleng pinakamataas na heat index ngayong Huwebes, habang 17 lugar naman ang makararanas din ng danger level sa nadamang init. Posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, Pangasinan, Puerto Princesa City, Palawan, Catarman, Northern Samar, habang 43 degrees Celsius naman sa Tuguegarao City, Cagayan, Isabela State University, Etxague Isabela, Barangay Ambulong, Tanawan, Batangas, San Jose Occidental, Mindoro, Iloilo City sa Iloilo, Dumangas City sa Iloilo rin at Giwan, Eastern Samar. Habang 42 degrees Celsius namang posibleng damang init sa Mariano Marcos State University sa Batak, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Apari, Cagayan, Sangli Point sa Cavite, Coron, Palawan, Vira, Catanduanes at Rojas City sa Capiz. Pagka ganitong mainit ang panahon, ang sarap ng mainit na kape. Oh. Ayaw mo ng iced coffee, Lakay. Ayos ko na iced coffee. Masarap yung kung may pandesal. Aha. Samantala makakaranas naman ng water supply interruption. Naku, ito malungkot. Abay, okay lang na mawala ng kuryente, huwag lang tubig. Makakaranas ng water supply interruption ay ilang bahagi ng Taguig. Ganon din sa Marikina simula April 18 hanggang 19 at mauulit pa sa April 24 hanggang 25. Batay naman sa abisyo ng Manila Water, ang pansamantalang water interruption ay bunsod ng nakatakdang maintenance activities. Ako, sabi ng ating bubit dyan sa Nueva Ecija, sa Pandabangan. Sabi lang. Abay, mababa na rin ang water level. Naku. Kakatakot. Kabilang sa mga maapektuhan ay alang bahagi ng barangay sa New Lower Bicutan. Simula alas 10 ng gabi sa April 18. Abay ngayon, simulang alas 10 na mga misis. Naku, hanggang alas 4 na madaling araw, April 19. Kaya Mayor Lani Cayetano, Senator Alan, ayan, maligo na kayo. Mag-ipon na kayo ng tubig dyan. Gayon din ang lugar sa Barangay Santo Niño sa Makati City. Sa kaparehong oras sa April 24 hanggang April 25. Samantala, niyanig ng magkasunod na malakas na lindol ang Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Ayon sa PHIVOLCS, unang naramdaman ng magnitude 4.6 na lindol sa Balut Island kaninang alas 4:34 ng umaga. Sinundan naman ito ng magnitude 3.9 na lindol na yumanig kaninang alas 5:15 ng umaga. Tektonik ang dahilan ng dalawang lindol pero wala na mga asahang aftershocks at wala ring naitalang pinsala ang PHIVOLCS. Samantala, iniutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa MMDA at sa lahat ng lokal na pamahalaan dito sa Metro Manila na bigyan pa na isang buwang palugit ang mga electric vehicles na dumadaan sa ilang tinutukoy na mga lansangan, pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. Sa kanyang official account, sinabi ng Pangulo na kailangan pa ang sapat na panahon para mas mapalaganap ang impormasyon hinggil sa pagbabawal sa mga ito. Sinabi ng Pangulong Marcos na batay sa rekomendasyon na kanyang natanggap, mananatiling bawal ang mga natukoy na sasakyan sa ilalim ng MMDA regulation sa mga piling pangunahing lansangan. Ayon sa Pangulo, sakop na isang buwang grace period ang hindi pag-ticket, pagmulta at pag-impound ng mga e-bikes at e-trikes na hindi rehistrado. Ayon sa Pangulong Marcos, kung paparahin naman sila, ito ay para maayos na maituro ang makalsadang maaari nilang gamitin. Narito ang Pangulong Marcos. Dahil nakita ko naman na yung pag-enforce na napaka-stricto doon sa mga electric vehicles sa National Road,
napapanood ko sila sa news, nakakaawa naman talaga. Dapat bigyan naman natin sila ng pagkakataon para alam nila kung ano ba yung bagong rules, paano sila mag-adjust. At saka 2005 na rin, laking multa niyan. Napakabigat na para sa kanila. So bigyan natin silang isang buwan para alam nila kung ano ba yung dapat nila gawin. Paano yan, Mr. President? Marami nang nahuli. Nabuhay na manuhan Oo, lakay. at may na-impound na. Abay, kanina may nasundan akong sasakyan ng MMDA Puno lakay. Abay, puno ng mga motorsiklo. Ayan. Oo. At meron pang hatak-hatak Nay! na lumang van. Anak ko po. Paano yan, Mr. President? Kailan ba Chairman Don Artes? Kailan bang ibalik yan? Ayan. Paano? At paano ang multa? Pwede bang i-refund yan? Samantala, aabot ng hanggang 1 milyong piso ang multa ng mga operator ng kolorum na sasakyan. Ito ang babala ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. kaugnay ng mas pinaigting na kampanya ng gobyerno laban sa unauthorized public transport vehicles upang maibsan ang malalang traffic sa Metro Manila. Ayon sa kalihim, huwag na lang lumabas sa mga kolorum na sasakyan dahil tiyakan niyang huhulihin ang mga ito at i-impound. Bumuo na ang gobyerno ng Joint Task Force kabilang ang DILG, Department of Transportation at Metropolitan Manila Development Authority upang solusyonan ang matinding traffic at operasyon ng mga kolorum na sasakyan. Babalikan natin na lang pang detalye ng ating mga balita. First Lady Lisa Araneta Marcos inamin sa exclusive interview ni Katunying Taberna na may tampo na talaga siya kay Vice President Sara Duterte dahil sa issue ng aligasyong bangag ang ating Pangulo. Samantala, 3 Chinese nationals na armado ng high-powered firearms na inaresto dyan sa Taguig abay kinasuhan na ayon sa NCRPO. At COMELEC handa namang kontrahin ang hirit na isama sa bidding ang Smartmatic dahil sa pagkakasangkot daw ng suhulan noong 2016 elections. Hanging bridge naman sa Albay napigtas. Naku, Diyos ko po. 15 estudyante sugatan matapos mahulog sa ilog. Buti na lang walang namatay, nalunod. Katakot yan. Ang detalye po ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy o Mr. Michael Guy. Magkano po siya ang palitan ngayon ng dolar. Oras ganap ng alas 4:24. Oras Hermana Rosie Sarangaya, Doktora Isa Suntay, birthday girl, Doktora Lynn Laureta. Oras Mistea. Alas 4:30. Sa detalye pa rin natin mabalita, nagpatutsada na naman ang China sa gagawing balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika sa susunod na linggo. Ang kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, dapat alam daw ng Pilipinas na mas titindi ang tensyon sa South China Sea kapag may mga bansang hindi kasama sa rehiyon ang manghihimasok dito. Tigilan nyo kasi kami sa pangharas, pambubuli. Kung wala bang pambubuli, di walang ganyan na. Muli namang nanawagan ng China sa Pilipinas na itigil na ang maritime provocation sa mga pinag-aagawang teritoryo. Nanawagan din ng China sa iba pang bansa sa labas ng South China Sea na tigilan na ang aksyong posibleng pagsimulan ng komprontasyon sa South China Sea. Wag nyo kasi angkinan ng buong South China Sea. Hindi maingay. Gusto ng China dahil pangalan South China Sea, sabi kanila lahat.
Lalahukan naman na may kita 16,000 sundalo ang balikatan exercises sa pagtatapos ng Abril batay sa datos mula sa Armed Forces of the Philippines. 6 na barko ng Philippine Coast Guard ang makikiisa sa Philippine-US Balikatan Exercises na magsisimula sa Lunes, Abril 22. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilo, ito ang unang beses na sasali ang Philippine Coast Guard sa Balikatan. Kabilang sa kanilang idineploy ang 4 na 44-meter multi-role response vessels at 2 malaking patrol vessels na nagbabantay sa exclusive economic zones ng Pilipinas. Kasala rin ang mga miyembro ng Coast Guard Special Operations Force sa Joint Interoperability Exercises kasama ang Philippine Navy at counterparts nila sa Australia, France at US. Samantala, mahalaga ang presensyang bilateral sa norte na posibleng pagsiklaban ng tensyon na maaaring makapekto sa seguridad ng bansa. Ganyan inilarawan ni Colonel Mike Lohico, Executive Agent ng Balikatan Exercises, at ang kahalagan nito para dito idaos ang War Games ng masundalong Pilipino at Amerikano na susubaybayan naman ng maraming bansa. Narito si Colonel Lohico. The north is also a spot where we also need and we also perceive to be flashpoints in our national security. Areas where bilateral presence is also beneficial to at the operational to strategic level for us to do exercise there. Sa iba pang balita, maghahain ng motion for reconsideration ng Commission on Elections o COMELEC sa Supreme Court kaugnay ng desisyon para makasali sa mga susunod na bidding ang Smartmatic. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, kakausapin nila ang Solicitor General para sila ay tawanin sa nasabing issue. Una nang inihayag ng Korte Suprema na nagkaroon ng grave abuse of discretion ng COMELEC nang i-disqualify ang Smartmatic sa bidding para sa 2025 elections. Sa desisyon ng NBank, hindi umano dapat agad diniskwalipika ang Smartmatic dahil wala pa naman sa panahon ng bidding ng magdesisyon ng poll body. Pero naninindigan ng COMELEC na dapat ay ma-disqualify ang Smartmatic dahil sa pagkakasangkot sa suhulan noong 2016 elections. Samantala, inamin ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa exclusive na panayam ni Anthony Tunying Taberna na may tampo ang First Lady kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ayon sa First Lady, nasaktan siya sa aligasyon na bangag. Ito yung sinabi ng dating Pangulong Digong sa isang rally kay Pangulong Marcos na tinawanan pa umano ng Vice President Inday Sara. Sinabi pa ng First Lady na kahit si dating Vice President Leni Robredo ay hindi gumawa ng ganitong aksyon. Narito ang panayam ni Tunying kay First Lady Lisa Marcos. For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Ba't wala yung video? Ayan. So yan po, mahabigan ang exclusive, pahapyaw lang. Ha? Pahapyaw. Doon sa interview ni Katunying kay First Lady Lisa Araneta Marcos, at ito ay nag-ugat sa aligasyon noon ng dating Pangulong Digong Duterte. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan.
lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente. Diyan po naugat ang tampo ng First Lady kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Bagamat ang nagsabi ay ang kanyang amang si dating Pangulong Digong, pero ang sabi ay tinawanan daw ng Vice President. Samantala, pagkahabilang ni Pangulong Marcos sa Time Magazine nakasama sa 100 most influential people. Welcome sa Malacanang. Aris 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, welcome nga sa Malacanang ang pagpasok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 100 most influential people of 2024 ng Time Magazine. Sa isang pahayag, sinabi ng Presidential Communications Office na ang pagkakabilang ni Pangulong Marcos sa Time 100 list ay sumasalamin sa klase ng kanyang liderato na inuuna ang interes at kapakanan ng bawat Pilipino. Ayon sa PCO, sa ilalim ng PBBM administration ay naranasan ng Pilipinas ang paglago ng ekonomiya at pagbangon na nahigitan pang expectations at nananatiling kumpiyansa sa pag-unlad ng bansa. Sa kabila daw ng geopolitical tensions at mga hamong iniwan ng COVID-19 pandemic, nagawa ng Pangulo na maiangat ang Pilipinas sa pandaigdigang entablado na nakatulong sa katatagan sa rehiyon, partikular sa Indo-Pacific region. Tiniyak ng palasyo na patuloy ang gagawing pagtimo ni Pangulong Marcos sa bansa tungo sa kapayapaan at kasaganaan. Samantala, Lakay, nandito na sa Malacanang si New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Sinalubong siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at binigyan ito ng arrival honors pagdating dito sa Kalayaan Grounds dito sa Malacanang. At alam mo ba, Lakay, nag-golf cart sila papunta dun sa Malacanang Palace at si Presidente ang nag-drive kay Prime Minister. Ayan na, asan? Ayan yung video. Asan yung golf cart? Electric golf cart pa yan? Tesla ba yan? Kasi tawag sa Tesla ngayon na Miss Thea, ha? Ayan na. Big golf cart. Oh, bakit naman? Mga golf cart, karami electric na ngayon yan eh. Ayan. Sino nagmaneho? PSG o Pangulong Marcos? Si Presidente Lakay, nagulat kasi sinababa niya yung nagmamaneho talaga ng golf cart. At siya mismo ang nag-drive ng golf cart kasama si Prime Minister Lagson tungo sa Malacanang Palace mula dito sa Kalayaan Grounds. Di ba sila tumawid ng Pasig River para may golf course? May 9-hole golf course dyan. Hindi, Lakay, hindi naman. Hindi yata nag-golf ang Pangulong Marcos ha? Shooting ang kanyang hobby naman. Ayan, diba? Anyway, ano ang latest kay First Lady at kay Vice President Inday? Mainit pa ba dyan? Doon sa exclusive interview ni Tunying. Wala pa, Lakay. Kasi teaser pa lang yung nilabas ni Katunying. Ganun ba? Hinihintay nga naman kanyang press con. Abangan natin bukas sa 2x2. Grand launch. Nung ilalabas ni Tunying ng buo yung kanyang exclusive interview sa First Lady. Lakay, ngayon ang sabi ni Katunying, wala palang oras. Ngayon ba? Teka. Akala ko bukas sa 2x2. Bukas na, Katunying, ibitin mo muna. Baka daw hindi kasi tayo makatulog, Lakay. Ganun ba yan? Bukas na lang. Kasi nung lumabas yung teaser, marami na yung nagtatanong. Actually, kanina pa sanang umaga ilalabas yan Kaya lang, sabi nito niya, huwag mo na, Lakay. Sabi niya. Tomorrow is another day. Ayan, teaser muna. Ayan, ang tanong dito ano ang abangan natin dito kung ano ang reaksyon ng taga Davao. Yun. Anyway, sulian na ng kandila. Natin yung kay Katunying, Lakay. Okay, sige. Tapos hihintayin natin ang reaksyon. Ng Malacanang. Di mo rin masisi ang First Lady dahil ipinagtatanggol din niya ang kanyang mister. Yun, totoo. Ang Pangulong Bonget. Sabi nga,
lakay valid yung kanyang nararamdaman na ganoon para sa presidente, sa kanyang mister. Natural lang, ayan. Tsaka hindi kayo sa politiko Kung politiko siya, ayan, medyo ano pa ha. Parang dating First Lady Imelda Marcos galit na yan pero nakangiti pa. Ichichika-chika niya lang laban. Anyway, maraming salamat Miss Let. Magandang hapon. Thank you. Balik sa iyo lakay at Miss Thea. Samantala, 2024 balikatan exercises tuloy sa kabila ng patutsyada ng China. Ayon yan sa Armed Forces of the Philippines. Ang detalye ibibigay sa atin ni RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Mistea, tuloy ang karapatan ng Pilipinas na magsagawa ng mga aktibidad na magpapalakas ng posturang pandepensa nito gaya ng balikatan exercises sa kabila ng babala ng China. Ngayon din, hindi pa tama o paghahanda laban sa anumang bansa ang War Games na pang 39 na beses na uulitin ng Pilipinas at Estados Unidos. Yan ang sagot ng Armed Forces of the Philippines sa pahayag ng China Foreign Ministry na baka pagsiklaban ng tensyon sa karagatan ng balikatan drills na nakasentro ngayong taon sa West Philippine Sea at sa Northern Luzon. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, layon pa nga nitong patatagin ng regional stability kasabay ng pagsasanay sa kooperasyon kasama ang Amerika. Paalala naman ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sergio Sternidad, regular ang nakaschedule na balikatang tututok sa paghasa ng kapabilidad kasama ng mga kaalyansa. Ginawa ng AFP ang pahayag matapos sabihin ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian na magpapalala lamang ng tensyon ang pag-imbita ng Pilipinas sa US na tagalabas naman o malayo sa South China Sea. Arangkada ng 2024 edition ng pinakamalaking balikatan exercises sa Lunes, Abril 22, kasama higit sa 16,000 sundalo bukod pa sa pwersa ng Australian Defense Force, French Royal Navy, 14 sa bansang observer, at mga ahensya ng gobyerno gaya ng PNP at Philippine Coast Guard. Para sa kaunaunan sa Pilipinas DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Edniel Parrosa. Tama lang naman yan para sabihin natin sa China, binubuli mo kami, ha? O sige, hingi kami ng tulong, magsusumbong kami, May ha? friends kaya kami. May BFF kami, ha? Ayan. Kahit paminsan-minsan, madalas ginugoyo kami. Ang bottom line dyan tumigil kasi ang China sa pangbubuli sa atin. Correct. Warrant of arrest laban kay Pastor Kibuloy, buhay pa. Kahit umakyat pa siya sa Korte Suprema ayon kay Senator Risa Hontiveros. Arrest number 28, Raymond at Paas. Please come in, Raymond. Mayor Mistea, buhay na buhay ang warrant of arrest na ipinalabas ng Senado laban kay Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Ito ang binigyang din ni Senator Risa Hontiveros na siyang chairperson ng Senate Committee on Women and Children. Kahit na may kautusan ng Korte Suprema ng Senado at ang kanyang komite ay dapat sumagot sunod ng 10 araw, ay wala namang ipinalabas na TRO, Temporary Restraining Order. Ayon kay Hontiveros, natanggap na nila ang kautusan ng Korte Suprema at inihahanda na ng kanyang legal team sa pangunguna ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio ang tugon sa kataas-taasang hukuman. Sinimulan na nilang pag-aralan at pag-usapan ng kautusan ng Korte Suprema at sasagot sa takdang araw. Muling nanawagan si Hontiveros sa PNP na doblehin ang kanilang pagsisikap upang mahanap ang puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Maliban sa warrant of arrest ng Senado ay may hiwalay na arrest warrant na din mula sa Davao Regional Trial Court at Pasig Regional Trial Court laban sa kanya. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Datas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Samantala, Committee on Ethics wala pang natatanggap na resolusyon para imbestigahan si Alvarez. Idetalye mo RH12, Manang Milky Riganan. Manang Milky. Teya at Lakay, wala pa nagre-reklamo para imbestigahan si dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Ayon kay Congressman Felimon Espares, chairman ng House Committee on Ethics, wala pa resolusyon sa komite para imbestigahan si Alvarez sa naging panawagan ito na mag-withdraw ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos ang Armed Forces of the Philippines. Sabi ni Espares, silent lang muna ngayon ang komite hanggat walang nagsusumite ng resolusyon para maimbestigahan si Alvarez. Dagdag pa ni Espares, hindi sila magsasagwa ng motu proprio investigation. Dahil sa ngayon anya, wala pang basihan at formal na nagre-reklamo. Narito ang pahayag ni Congressman Felimon Espares,
Chairman ng House Committee on Ethics. Natanggap tayo, no? So, meaning, ang committee on ethics ngayon, silent pa, no? So, unless otherwise, there is something na may ma-receive yung committee natin. So, I have no total comment on what the statement dahil nauna, wala naman akong basis to where to start with. So, unless otherwise na may document, may dumating, may complaints, so that's the time na mag-act yung ating. Today ito pinaimbisigahan na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang naging pahayag ni Alvarez para alamin kung ito ay nasa level ng sedition, inciting to sedition maging sa rebellion. Pinayuhan din ni Remulla si Alvarez na umakto ng naayon sa kanyang posisyon bilang mambabatas at iwasan ang mga statement na hindi naayon bilang miyembro ng Kongreso. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Neil Gregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Regunan mula sa Kamara. Samantala, nag-remit ang Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR, ng 4.59 billion pesos na kasa dividend sa National Treasury. Ito ay naglalayong masuportahan ang hakbangin ng gobyerno upang matiyak ang patuloy na paglago at pag-unlad ng ating ekonomiya. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Ala Tenco, ang naturang remittance ay kumakatawan sa 75% ng net income ng PAGCOR para sa calendar year 2023. Ito ay mas mataas sa karaniwang 50% remittance bilang tugon na rin sa hirit ni Finance Secretary Ralph Recto na mag-advance ng karagdagang 25% na dividendo upang mapondohan ang gastusin ng pamahalaan. Inugnay naman ni Chairman Tenco ang tumaas na kontribusyon sa matatag na kita mula sa gaming operations noong nakalipas na taon. Pabalikan po natin lang pang mga balita. Oras, Miss Thea. Alas 4:48. Dahil sa init ng panahon, Katunying, mainit na rin ang First Lady Lisa. Ha? Abay, sabi dun sa exclusive interview ni Katunying, bad shot na yan sa akin. Oh. Parang billiards lang yan. Bad shot. Pero Lakay, matanong ko, ngayon lang ba nagkaroon ng former president at current president na ganyan kung magbangayan? Ay, oo. Malupit sa tinagal ko na sa industriya, Miss Thea. Abay, meron din mga banatan noon, mga upak kay Pangulong Marcos, pero yung eto malupit. Oo. Matindi yung aligasyon ng dating Pangulong Digong. Ano man kung magsalita ang Pangulong Digong? Ang lutong. Ang lutong ng mura. Ayan. So, nasaktan din yung First Lady. Kaya, bad shot na raw ang Vice President Inday. Ang tanong natin dito, ano kaya ang sasabihin ng Vice Presidente? Bad shot. O sige, karambola na tayo. Naku, paano yan? Sabi pa naman yan. Unity Team Lakay. Yung nga ayan. Anyway, sana nga Apo Chabit, ayan, bilis-bilisan mo Apo, ha? Baka pwede pang masalba itong lumalalang away ng dalawang pamilya Marcos at Duterte. Samantala, handa si COMELEC Chairman Boy George Garcia na umarap sa kaso at impeachment. Wow, i-impeach ba siya? Ito ang tugon ni Chairman Garcia kaugnay sa mga inihaing petisyon laban sa kanya at sa COMELEC na nanghaharang sa kontrata ng COMELEC sa Miro Systems para sa 2025 national at local elections. Ayon kay Garcia, ang mahalaga ay ginawa niya ang kanyang trabaho para sa bayan at interes daw ng sambayanang Pilipino. Narito si Congressman COMELEC Chairman Boy George Garcia. Kami po ay handang humarap sa kahit na anong klaseng kaso at impeachment.
Ang importante kung ano yung para sa bayan, ginawa namin. Kung ano ang para sa interest ng mga sambayan ng Pilipino, ginawa natin. And ang sabi naman po ng Supreme Court, kaya nga hindi siya nag-issue ng TRO, hindi po ba sabi niya, wala namang irreparable damage or injury sapagkat prospective bidder pa lamang. Una rito yung naghain ng petisyon si dating Caloocan na Congressman Egay Erice sa Supreme Court para ipawalang bisa ang kontratang pinirmahan nilagdaan ng COMELEC sa Miro Systems kapalit ng Smartmatic. Sabi ni Erice, may ituturing na robbery in progress. Wow! Ang kontratang pinasok ni Garcia at sa COMELEC sa nasabing election na service provider na gagabitin sa darating na eleksyon. Kaugnay nga ng balitang yan, pinapawalang bisa ni dating Caloocan City Representative Edgar Erice sa Korte Suprema ang kontrata ng Commission on Elections sa Automated Election Service provider na Miro Systems. Ayon kay Erice, kailangang maglabas ng temporary restraining order or writ of preliminary injunction ang Supreme Court upang mapawalang bisa ang naturang kontrata. Nakagawa umano ng grave abuse of discretion ng COMELEC nang agad ibigay sa Miro Systems ang kontrata. Wala rin anyang kongresista na inabisuhan ng COMELEC upang sumaksi sa inspeksyon ng mga pasilidad ng Miro. Dagdag pa ng dating mambabatas, nais niyang ipasibak sa pwesto ang lahat na opisyalis ng COMELEC kasama si Chairman George Erwin Garcia at ang mga lumagda sa naturang kontrata. Dahil mainit ang ulo ngayon, ito pa si Senator Sherwin Gatchalian. Kinalampag naman ni Senator Gatchalian ang Commission on Higher Education na CHED upang imbestigahan umano'y degree for sale sa ilang mga kolehiyo at universidad sa probinsya ng Cagayan. Dapat na niyang kumilos ang CHED kaugnay sa balitang mga dayo estudyante ang mga recipients nito. Kasi ito ng report na may mga foreign students na karamihan ay mga Chinese nationals na nagbabayad ng hanggang 2 milyong piso kapalit ng degree sa kolehiyo kahit hindi naman talaga sila nagtapos o pumapasok. Sabi ni Gatchalian, talagang money talks, Miss Thea. Dapat parusahan at multahan ang mga institusyon na kasama na ang kanilang mga opisyal na pumapayag sa ganitong kalakaran. Baka mamaya may mga doctorate na rin dyan, ha? Matindi pa sa Recto University. Yan lang kaya. Baka may Dr. Xi Jinping na dyan. Mga doctorate, ha? Una nang napaulat na dumami bigla ang mga Chinese students sa Cagayan kung saan itinatay naman ang mga karagdagang EDCA sites ng Amerika. Samantala, kinasuhan na ang 3 Chinese na naaresto matapos mahulihan ng mga high-powered firearms sa Taguig City at nagtangka pa umanong suhula ng mga pulis. Ayon kay National Capital Region Police Office Director Jose Melencio Nartates Jr., nakikipag-ugnayan na sila sa immigrations at DOLE para alamin ang legalidad ng kanilang presensya sa bansa. Bukod dito, sinisilip nila kung may kaugnayan sa Pogo at mga illegal na gaming hub na nag-ooperate sa bansa ang mga naarestong Chinese. Gayon din, inaalam din ng mga otoridad ang rason sa likod ng kanilang pag-aari ng high-powered firearms. Narito si Nartates. Gustong-gusto lang ba nila na magkaroon ng armas? Or gusto lang ba nilang magpa-picture? Or ito ay ginagamit nila? Kung titignan natin in the past, there are cases committed by or against them, mga Pogo employees or something to do with the Pogo. Ito yung may mga robbery sa Skyway, kung natatandaan niyo po. Ay, oo. Meron din yung mga serious illegal detention as well as kidnapping and death cases. Yung mga foreign nationals, particularly Vietnamese or Chinese, ay sila na mismo ang nagkikidnapan at minsan ay nagsasakitan, umaabot sa patayan. Nako, may feedback tayo, Miss Thea. Di ba tanong mo kanina kung first time bang
Na ganito. nagkaroon ng ganitong bangayan. Mm-mm. Abay, meron palang mas matindi. Sabi? Oo, sabi ng isang veterano ng first quarter storm. Ito ay isang doktor sa UP. UP yan, Lakay, hindi yan sa Cagayan, hindi sa Cagayan Recto Station. Hindi binayaran ito, hindi binili. Ayan, Okay. ang sabi ni Dr. Ruela Aguila, ayan, matindi rin yung away noon ni FM, former President Ferdinand Marcos Sr. at Vice President Fernando Lopez. Ayan, nag-resign si VP Lopez noon sa gabinete ni Marcos at si Lopez ay sumuporta naman sa oust Marcos. At noong martial law, inagaw naman ni Marcos ang Meralco. Ayan, at ipinakulong ang isang Lopez. Naging ganun katindi ang kanilang bangayan, Lakay. Pero ano rin sila? Isang team sila. Okay. Vice President si Fernando Lopez noon Ayan, So, running mate talaga sila. Okay. Ayan. Tapos nag-away, nagsulay ng kandila. So pangalawang Marcos ito na nagkaroon ng kaaway na kanyang running mate. Medyo iba lang naman. Iba kasi lang. First Lady ito, ha? Ako sa bagay. Hindi mismo ang Pangulong Marcos. Alam mo naman Pangulong Bongit, super bait. Kadel super bait, yung asawa na nagkipag-away. Sugatan ang 15 estudyante matapos maputol at bumagsak ang kawit hanging bridge sa bayan ng Manito, probinsya ng Albay. Ayon sa report, pauwi na ang mga estudyante galing eskwela nang maputol ang hanging bridge. Naku. Ligtas naman ang mga bata estudyante dahil mababaw lamang ang tubig sa ilog nang mangyari ang aksidente. Pero agad na may sinugod sa ospital ang mga estudyante dahil sa tinamong mga sugat at mga pasa. Ang Kawit Hanging Bridge ang nagdurugtong sa mainland Manito sa coastal barangay ng Kawit, Albay. Showbiz, Miss Thea. Ito na nga, Lakay. Ano ba ang iyong balitang showbiz? Showbiz Princess Alia Ikatlo IV. Lakay at Miss Thea Mariing itinanggi ng host ng longest running noontime show na Itbulaga na magsasara na sila dahil sa pagkalugi sa kanilang episode kahapon. Tinawag ni Tito Sen na sinungaling ang mga nagpapakalat ng ganong chismis. Para patunayan daw na totoo ang kanyang sinabi ay maglalabas sila ng kopya ng kanilang filing sa Bureau of Internal Revenue ng kanilang income tax. Belta naman ni Zoe na iinggit lang ang ibang kampo dahil kabilang ang Itbulaga sa top 5 longest running TV show in the world na 45 years na sa ere. Wala namang partikular na binanggit ang mga host ng Itbulaga kung sino ang nagkalat ng naturang chismis. Sabi pa ni Joey, siraan na ang nagiging labanan ngayon. At mas mainam raw na mas mag-enjoy na lamang sila. Dagdag pa niya, dala-dala naman daw ng Itbulaga ang buong Pilipinas sa recognition na top 5 longest running TV shows sa buong mundo. Para sa Breaktime Showbiz, ito si Alia Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Alia Ikatlo IV. Na happy birthday at magpainom ng Emperador Double Light o kaya RC Cola Mega. Abay, eto ang report na ating business correspondent, Miss Thea. Abay, lalong bumagsak ang halaga ng piso. Naku. Tumaas na naman ang dollar. Kumpara kahapon, Miss Thea, tumaas ng limpak-limpak na 1 cent. Oh, so 57 and? Centavos pala, ayan. Nagsara ang trading kanina sa 57 pesos and 19 centavos bawat dollar. Samantalang kahapon 57 pesos and 18 centavos. Naku, ano kayang cost nun, Lakay? Walang mapauit? Lumalakas to ang dollar talaga kasi dumadami ang gera Ay, ganun ba? Money making ba yun? Madami silang binebentang mga armas ngayon. Anyway, lumalakas ang dollar talaga. Ayan na. Mag-e-election kayo sa Amerika kaya. Alam, pagka mag-e-election naglalabas ng pera, Lakay. Naglalabas ng pera. Pero happy birthday muna kay Maria Socorro Ikoy Panganiban Games. Ayan na binabati ng kanyang mga batch mates
sa Nasugbu Institute Batsa 89 at pinsan ni Erica Dastas. Papay na ba ito ng emperador o Arsicola Erica? Pwede both daw lakay. At happy birthday din kay Derby Garcia at Mark sa Macalma. Happy birthday. At ganoon din kay Kuyang Engineer Filamer PG Selly, kay Caitlin Milan Camano, Noble Pablo Domingo at Kuyang Alfred Martin, Noble Alfred, pagbati mula sa Katimugan Shrine Club. Ay mga brethren nga pala pinapaalala po ni Grandmaster Drew Don Ramas Uypiching at Deputy Grandmaster Ariel Kayanan, Right Worshipful Raul Canon at Right Worshipful Bob Moran. Ayan, umatay kayo sa ating ANCOM sa Clark sa 25, 26 at 27. At yan ang kabuhan nating balitaan. Talakay sa ating palatuntunan break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Antabayan ang susunod na mga balansyadong balita. Chairman of the Board, Henry Ura at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye!